scooper sa politiko na napagpasyahan ito sa gitna ng nagpapatuloy na galit ng publiko sa katiwalian sa gobyerno. May ulat na plano umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mga brad nito sa Upsilon Sigma Phi na ilaglag si dating House Speaker Martin Romualdez at gawing fall guy sa flood control scandal. Sinabi ng scooper sa politiko na napagpasyahan ito sa gitna ng nagpapatuloy na galit ng publiko sa katiwalian sa gobyerno. Ayan na mga kababayan, laglagan na ang mag-insan. Dahil dyan, ito po taong bayan. Duterte! Duterte! Grabe naman yung sigaw ng taong bayan, mga kababayan. Parang may presidente na tayo. Bagong-bago po tets, mga kababayan. Grabe na po talaga ang taong bayan ngayon. Duterte na ang sinisigaw lahat. Yan pong ginawa nila kay Tatay Digong. Makakala nyo walang epekto yan sa ordinaryong mga pulis natin. Yung mga kaibigan kong pulis ngayon, sinasabi, ay ayaw na namin pong manghuli ng adik. Eh baka matulad kami kay Tatay Digong. Yan ang psychological effect ng ginagawa nila. Yan po. Kaya pala mga kababayan, naglipanan na po ngayon ang mga adik. Ano ho? Mayat maya 3-10 ang balita ng krimen na nagagawa po ng mga adik. Dahil po ang atin ibang mga kapulisan ay nagkaroon po ng epekto dito nga po sa pagkaka-kidnap kay Tatay Digong at dinala dyan sa dahig. Dahil ayon sa kay Attorney Topacio, ito pong mga adik, mga kababayan, ay takot na pong hulihin ng mga pulis. Dahil baka ang mga pulis naman ang dalhin doon sa dahig na matutulad kay Tatay Digong, mga kababayan. So, nakakatakot po itong pangyayari na ito, mga kababayan, pero ganun po talaga, no? Ganun po talaga. At speaking of dahig, si Tatay Digong ay naalala nyo po, mga kababayan, yung Japanese, no, na nagtanggol kay Tatay Digong at gustong ipauwiin sa Tatay Digong. Mukhang pinagbintangan daw po yata na AI. AI ng namo. Ito talaga mga walang magawa sa buhay. Takot na takot, no? Na makabalik si Tatay Digong dito. Aba, nagsalita po ang Japanese, mga kababayan mismo. No? Nagsalita po mismo ng live. Nagpa-interview po. At yan po ngayon ang ating matutunghayan. At syempre, gaya na po ng pinangako ko kanina, ang part 2 po ng video kung saan dito po malalaman natin kung ano po ba talaga ang magiging alas ni BP Sara para po mapawalang bisa na naman po, matalo na naman po itong impeachment nila kay Vice President Sara Duterte. Yan po ang matutunghayan natin ngayon. Ngunit magpapasalamat po muna ako sa lahat ng walang sawang sumusubaybay, nagla-like at nag-share sa ating video. Guys, kung nakita nyo po itong ating video, paki-like po at paki-share kung inyo pong mamarapatin. Malaking tulong na po yan sa amin ng mga content creator. At worth it po itong to share na video na ito ngayon na inyong mapapanood. Eto na po mga kababayan, hindi ko na po kayo bibitinin. Dahil ang magpinsan po ngayon ay nagkakalaglagan na. Pakinggan mo muna natin to. Mukhang talagang unti-unti na po nakakamit ng taong bayan ng hustisya. May ulat na plano umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mga brad nito sa Upsilon Sigma Phi na ilaglag si dating House Speaker Martin Romualdez at gawing fall guy sa flood control scandal. Sinabi ng scooper sa politiko na napagpasyahan ito sa gitna ng nagpapatuloy na galit ng publiko sa katiwalian sa gobyerno. May ulat na plano. Yan nga po mga kababayan, may ulat pong plano ilaglag si Martin Romualdez para po maligtas ito pong si Marcos Jr., mga kababayan. At ngayon, puntahan na po muna natin ito pong Japanese na umalma na di umano pinagbintangan na AI daw po siya. AI nga ba, sir? Panoorin natin kung AI nga ba talaga ito. Dahil sabi niya, hindi daw po siya AI, totoong tao siya, mga kababayan. Ito na po. So I'm just laughing, because there is no other choice for them to say AI. Because, maybe I'm the big obstacle for them.
to the people of the anti-Duterte group. Sir, a lot of people are asking if your speech recently at the United Nations Human Rights Council was an AI-generated video. They don't Yes, am I believe, AI? yeah, they don't believe that the speech existed, and they're calling it fake. Now, Yeah. what is your response to those allegations? Well, maybe they think it won't happen, and they don't believe what is going on. But basic thing is that human rights is not the only regional thing, right? And okay, if they want to believe that the AI, that's going to be okay, because they don't understand what really going on the ground, and the human rights is not a joke. So we are taking it seriously, and if it is serious, we should not use the AI. So I'm just laughing, because there is no other choice for them to say AI, because maybe I'm the big obstacle for them, to the people of the anti-Duterte group. So Sir, it's how would you- very amusing, yeah. So I'm just laughing, because there is no other choice for them to say AI, because maybe I'm the big obstacle for them. Yan mga kababayan, maybe I'm just a big obstacle for them, no? Sapagkat mga kababayan, ito pong si Sir Pujikita ba ito? Pujiki ba yun? Nakalimutan ko, no? Ay talagang bulgaran po na nagsabi siya na kailangan mabalik na si Tatay Digong, maiuwi na rito. At napag-alaman po natin mga kababayan na ito palang Japan. Ang Japan pala ay malaki pala ang nito, no? Malaki pala ang ambag nito sa ICC mga kababayan. Kaya kung tutuusin, sila pala yung bansa na talagang malaki po ang binibigay na ayuda diyan sa Japan. Ang kapal naman ng mukha nitong si BBM, wala siyang ambag, ngunit mga kababayan ay siya ngayon yung malakas ang loob na magpadala doon, magpakidam kay Tatay Digong at ipalite sa ICC. Ang kapal ng mukha, sa bagay, ayon doon sa mga ex-Marines, may mga mali-malita naman daw. Ang tindi, mga kababayan? Okay? So, bukod pa dyan, ito nga po ang sinasabi dito, pakinggan pa po natin, may mga sinasabi pa dito ni Sir Sunuchi Pujike. Yan, panoorin natin uli ito. Mayroon pa karugtong pa ito yata mga kababayan We really need to get him out of the jail, and he doesn't deserve to be in the jail. What is your message to the Filipino people that are Message to watching, Philippine people. that is watching closely the issues Okay. hounding the former president in the International Criminal Court? Okay, so the people in the Philippines and Filipino society and abroad, please stay strong and unite each other, because your voice is most important things, and maybe we can change the narrative which was manipulated by certain power. So we need to stay strong, and I commit to do whatever I can do for you, your people. The reason is because Prime Minister Abe, who was assassinated, unfortunately, but he's the only one who was invited to Mr. Duterte, President Duterte's home as a friend, right? So this is one of the reasons that I admire President Duterte, and now he's in a very bad shape, in a very bad health condition. So we really need to get him out of the jail, and he doesn't deserve to be in the jail. He deserves to be back to Philippines to get the medication, or preferably I want to take to Japan to get the medication in Japan, so that he will be safe. That's my take, and that's a message to the Filipino people. Grabe mga kababayan, ang kanyang message. Gusto daw po niyang dalhin si Tatay Digong dyan sa Japan. Nakakatats naman ito si Sir, mga kababayan. Dumaraga to gozaimasu. Hai. Tumadachi.
Di ba? Ang ganda po ng sinasabi nito. Gusto niya pong dalhin si Tatay Digong dyan sa Japan, no? At nakikita niya po kasi hindi na maganda ang kalagayan ni Tatay Digong, mga kababayan. Alam niyo po, may kinaugnayan pa rin po naman itong ating video dito kay Tatay Digong at saka dito nga sa ginagawa nilang impeachment kay Vice President Sara Duterte. Mayroon pa po ditong video, panoorin pa po natin. Pulaanan ng isang Japanese human rights advocate na peke o AI generated ang kanyang talumpati sa United Nations para suportahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay matapos bansagan ng mga kritiko na hindi totoo ang kanyang pahayag. Narito ang exclusive report ni MJ Mondihar. It is an affront to human dignity and the abuse of international justice for political ends. We urge this council to demand humanitarian review and interim release of President Duterte. Justice must be fair, not a weapon against the people. The majority of the Filipino voice will not be silenced and depressed. Yan ang panawagan ni Shunichi Fujiki-san para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa siyang human rights advocate sa United Nations Human Rights Council. Nitong March 11 lang ginawa ang nasabing speech sa United Nations Office sa Geneva, Switzerland. Ngunit para sa mga kritiko, fake news o AI-generated lamang ang nasabing video. Sa eksklusibong panayam ng SMNI News, sinagot ni Fujiki-san ang isyong ito. Maybe they think it won't happen and they don't believe what is going on. But basic thing is that human rights is not the only regional thing, right? And okay, if they want to believe that the AI, that's going to be okay. Because they don't understand what really going on the ground, and the human rights is not a joke. So we are taking it seriously, and if it is serious, we should not use the AI. So I'm just laughing, because there is no other choice for them to say AI. Nasa Geneva, Switzerland, si Fujiki-san na maganap ang panayam. Nakakulong naman ngayon si Duterte sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa kanyang war on drugs. As a human rights defender at the United Nations, first of all, if you want to bring some issues to the United Nations, at least you have to try to solve the problem within the country, right? This is the basic rule, and so that means if you do everything within the country and even cannot solve the problem, then you are allowed to bring the issue to the United Nations. So this is a basic rule of the United Nations. So if you are not doing properly within that Filipino judicial system, then it is violating to use the international body like ICC or Interpol or United Nations. Anya, alam ng mundo na hindi dumaan sa Philippine courts ang kaso bago sa pilitang dinala si Duterte sa ICC. I found this problem is not discussed within the Philippines and then directly brought it to the Interpol or ICC. So this is totally injustice, so which I cannot accept. That's the reason I brought it to the United Nations. Nanindigan naman si Fujiki-san na ang kasong ito ay isang international human rights issue. Nobody else is defending other than the Filipino people. But this is not a domestic issue. This is a totally international issue, and this is a human rights issue. Bilib rin daw si Fujiki-san sa suportang ibinibigay ng mga OFW at ng mayorya ng mga Pilipino kay Duterte. At hindi raw ito mangyayari kung masamang tao ang dating Pangulo gaya ng paratang ng ICC. President Duterte is really admired by the majority of the Filipino people, and this injustice, I cannot take this injustice of the person, and especially over 80 years old. He doesn't have a long time anymore, so we need to do something. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung Ayan mga kababayan, ito nga pong si Fujiki-san ay talagang matindi po ang kanyang pagnanais na ito pong si Tatay Digong ay kailangan na po makauwi dito sa ating bansa, sapagkat naniniwala po siya na wala pong ginawang kasalanan at on the top of that, mahina na po ang kalusugan ni Tatay Digong. Mga kababayan, ito na po ito na po ang ating main event na pag-uusapan. Yung part 2 nga po ng video kanina, ito po yung karugtong, mga kababayan. Panoorin po natin itong video muna, himay-himayin po muna natin itong video na ito. Kasi kung titingnan po natin yung impeachment. Sandali ha. Si BBM po mismo ang susi
para si BP Inday Sara ay maabsuelto or matalo ang kaso ng HOR or mateknikal na naman ang impeachment laban dito kay BP Inday Sara sa pamamagitan ni BBM. Susi si BBM dito mga kababayan. Panuorin nyo kung bakit susi si BBM dito. complaint proceedings against PBBM, one of the reasons or one of the grounds na ginamit dun is yung alleged kidnapping and surrender kay FPRRD to The Hague. Therefore, may betrayal daw of public trust or a culpable violation of the Constitution because of that. And in that ground po, ang ginamit na argument ng House to dismiss based on everything I've read at nung nanood ako ng impeachment proceedings, ay wala pa daw finality yung decision ng Supreme Court, yung habeas corpus case currently pending sa Supreme Court. Therefore, there is no official declaration or court order na nagsabi na mali yung ginawa ng government ni PBBM in relation to the kidnapping and surrender of FPRRD to The Hague. Okay, so kung i-correlate po natin dito, bakit inalaw ng House na ito kahit pending pa sa COA tapos may right to appeal pa si VP sa Supreme Court ay naging basihan yun siya na impeachable offense, yung confidential fund issue na yon, pati yung kay Ramil Madriaga. Diba? And like dito po, kung makita nyo sa paragraph 29, ang sinabi talaga nila, in addition, Ramil Madriaga's alleged affidavit seems to have been treated as gospel truth despite being equally unauthenticated, inherently credible, or questionable origin, and devoid of any probative value. And also, yun nga po, this is pending in a perjury case. Ito po yung sa paragraph 32. So, hindi nila to sinabi pero yun yung personal observation ko kasi yun yung gusto nila i-point out na may mga pending pa, wala pang finality pero it was used against VP Sara sa impeachment proceedings. Okay, so ngayon ang Ayan mga kababayan, maliwanag yan, no? Na ang ginamit po dito na basihan or ang gustong i-point out ni VP Sara Duterte, bagamat hindi po nila ito hina-highlights para po bulagain po itong mga hinayupak na mga crocodile na ito, no? Na ang kanilang ginagawa diyan ay ano? Doon kay Marcos Jr. ay yung kaso ang kaso ko kay Tatay Digong na nasa Korte Suprema ay hindi nila tinanggap 'yon bilang katunayan na may pangingidnap kay Tatay Digong. Kaya si Marcos Jr. ay inabsuelto nila diyan. Pero pagdating dito kay BP Sara, ito na si Madriaga, may kaso kinasuhan din ni BP Sara, mayroon din ngayon nakapending sa regular court, ngunit sufficient na yon para kay BP Sara. O, kita nyo mga kababayan? Tingnan nyo po ha. Ito, papakita ko muna sa inyo bago natin ituloy si attorney. Pakita ko ito sa inyo. Mayroon po dito ito ha. Ayan o. Yesterday lang po ito. Just in, AFP Colonel, binasag ang mga paratang ni Madriaga. Isang senior officer ng Armed Forces of the Philippines, si Raymond Dante P. Lachica, ang nagsumite ng detalyadong affidavit na kumukontra sa mga aligasyon ni Ramil Madriaga. Claim by claim, mariing itinanggi ni Lachica ang sentrong pahayag, wala umanong koneksyon si Madriaga sa Vice Presidential Security and Protection Group, hindi operatiba, hindi asset at walang ugnayan sa anumang security unit. Dahil dito, nabubuwag ang pundasyon ng mga paratang. Ngayon, nasa legal na laban ito. Kung saan hindi kwento, kundi ebidensya ang magtatakda ng katotohanan. Ayan mga kababayan. May ebidensya po si Colonel Lachica para pasinungalingan lahat itong mga aligasyon ni Madriaga na pilit sinisiksik. Isa siyang kriminal Isa siyang kidnapper kidnap for ransom Nahatulan nga siya noon tapos nakulong uli ngayon, ganun uling kaso Di ba? Nakabinbin pa ito ngayon sa korte na final ni BP Inday Sara. Isipin niyo mga kababayan, perjury lang
nilalang lang natin ng perjury, yung pala, napakalaki pala ng magiging impact nito sa kaso sa impeachment kay VP Sara, mga kababayan. Sapagkat pag nagkataon pala, hindi pala nagkataon, ito pala yung susi. 'Di ba? Si BBM pala ang susi para walang bisa na naman or ma-technical na naman itong impeachment nila. Aside pa doon sa February 2 na dapat mag-file itong HOR February 6. Itong mga nag-file ng impeachment. Sana kung ako sa HOR, no, kung talagang desidido sila, hindi na sana muna nila tinanggap ng February 2. Antayin nyo na muna ang February 6. Tama ba, mga kababayan? Para wala na tayong problema. Diba? Hindi na sila natuto eh. Hindi sila natuto o talagang bobo talaga itong mga ito. Pwede naman nilang payuhan yan eh. Pwede naman nilang tanggihan eh. Katulad ng tinanggihan nila ang pag-file nila Congressman Mike Defensor, di ba? Ng impeachment kay Marcos. Yun hindi nila tinanggap. Bakit? Alam nila may mga matitibay na ebidensyang isusumiti doon. Kaya takot sila lahat. Dahil once po, mga kababayan, na gumulong na po at in-entertain po nila ang impeachment na i-final dati nila Kati Binag, Congressman Mike Defensor, tiyak po yun. Supplement, mayroon po yun mga ebidensyang matitibay, kaya hindi na po nila pwedeng takasan yun at talagang baka magkagulo po, mga kababayan, pag hindi po nila i-entertain yun sa kabila ng punong-puno ng ebidensya yun. Di ba? Dito kay BBM, entertain ka agad. Kasi ang pinagbasihan lang pala nun, puro lang pala mga newspapers eh. Pero although, mga kababayan, puro newspapers, mayroon isa doon yung kidnapping kay Tatay Digong, nakapending yun sa korte. Yun nga ang basihan kung bakit dinismiss nila kasi nga pending naman yun, wala pa naman desisyon ng korte doon sa kaso ni BBM eh. Paano ito kay BP Inday ngayon? 'Di ba? Insufficient doon kay BBM na may pending case sa pagkidnap kay Tatay Digong, pero dito kay BP Inday sufficient pero may pending case din, perjury dito kay Madriaga. Yung perjury, mga kababayan, kung titingnan mo, literally, maliit lang na bagay kung tutuusin. Kasi, although pagsisinungaling, kriminal, may pagkakakulong, pero 4 na taon lang yan, maximum. Maliit lang kung tutuusin, di ba? Pero at least, sapat na ito para magkaroon ng legit na kaso itong issue na ito at magamit ni BP Inday Sara pang tugma doon sa ginawa ng HOR. Ang ginawa ng HOR kasi dalawang aksyon pero magkaiba. Parehas na sitwasyon pero magkaiba ang kanilang desisyon. Yan po ang maliwanag na ginawa nito ng HOR. Balikan natin ito, mga kababayan, si Attorney. Next question na lang. Sapat ba yon yung ganong argument para mapadismiss ngayon itong impeachment complaint na to based on a violation of the due process as alleged po ng defense ni VP Sara? So, in very simple terms po, ang nakikita kong gusto i-point out dito ng defense is that merong malicious prosecution or malicious investigation or malicious impeachment complaint proceedings na ginawa yung HOR kasi nga hindi equal yung pag-treat kay PBBM at kay VP Sara. So, pwede po yan siya ma-dismiss based on that argument, pero it is subject to a very heavy burden on the part of the defense kung i-allege talaga nila yon na may ganong malicious na ginawa yung House sa Supreme Court. Kasi they have to show with sufficient evidence and not bare allegations lang po. Kasi of course, kung magre-rely lang tayo on testimonies ng parties na nagre-reklamo, lahat po ng sasabihin nun ay pabor lang sa kanila, di ba? So anyway, going back, kailangan nila mag-submit aside from the testimonies, mga explanations sila, ng evidence din na will show kung ano yung rason bakit nag-iba yung the way pag-handle ng proceedings which led to a malicious prosecution or investigation nga nung impeachment proceeding against VP Sara compared dun sa impeachment case ni PBBM. Okay, so again, going back, posible po yun, pero it is subject nga po to a heavy burden na kailangan mapakita. Hindi pwede yung puro lang tayo oral statements or verbal allegations kasi yun nga po, maging self-serving lang lahat yun. Pero kung may mga, let's say lang po for discussion purposes,
may mapakita silang mga evidence na nagkaroon nga ng bigayan ng maleta. Kasi ito naman yung laging ina-allege. So, Ayan mga kaubayan, sabi nga ni Sir dito, no, ni attorney, medyo mahirap talaga yon, madugo talaga yon. Pero ngayon, dahil nga po sa may mga bagong development, may mga alleged na mga malita, naku po, matitibay na mga ebidensya po ito no? Ay papaano yan? Ayon doon kahapon sa interview na napanood natin kay Congressman Mike Defensor. Mukhang marami pa yata ang sasabit at hindi lang kilala ng mga dating Marines. Baka mamaya, pag nagharap-harap sila dyan sa Congress, ay makilala yan. Baka mamaya, yung mga nandyan sa Committee on Justice, makilala kayo, mapicturan. At teka, may naalala tuloy ako mga kababayan. Hindi kaya mayroon mga member dyan sa Committee on Justice ni Luistro na nakatanggap din ng malita? Aside from Dilima, na sinasabi nakatanggap din ng malita nitong mga ex-Marines. Aside from, kasi sila na yung mga sikat, Trillanes, Dilima, paano kung hindi naman sikat at andyan sa House Committee on Justice? Possible kaya mga kababayan na mayroon dyan? Comment nyo nga, hula nyo. Now, ako naniniwala kung posible. Bakit? Kasi kung hindi yan posible, bakit ayaw nilang ipatawag? Natatandaan nyo dati, mga kapwa DDS vloggers lang, kayang-kayanin nila patawag dito, patawag doon. Sabi, naninira lang daw sa kanila ng puri. Tawag ka agad. Di ba? Naalala nyo yun, yung investigasyon ng Tuwadcom, Tricom? Di ba? Ilan pa nga sa ating mga kasama mga vloggers sa mga nasampahan ng kaso Nakulong yung iba, di ba? Bakit ngayon? Bakit ngayon? Na may sinisiraan din kayo nitong mga ex-Marines, bakit hindi nyo ipatawag? Isipin nyo ito mga kababayan. Kung walang katotohanan itong mga sinasabi ng mga ex-Marines, hindi kaya magtamblingan na itong mga hungang na ito para mag-conduct ng araw-gabi na hearing? Dahil sinisiraan ninyo ang puri ng House of Crooks! Ibig bang sabihin nito, ayaw nyong ipatawag dahil baka makilala kayo? Sir! Your Honor! Mr. Chair! Madam Chair! Ikaw po yung tumatanggap ng isa Hindi ko lang kilalang pangalan mo, pero ikaw pala yun, madam. Nakita kita. Paktay ka diha. Baka sabihin ng isa, salamat kaayo, Mr. Chair. Yari, di ba? discuss na lang natin fully para maintindihan po talaga. Kung may mapakita po silang evidence in relation to that maleta. So doon po ngayon, mukhang kaya iba is because of that maleta. Diba? So yun yung mga scenarios or possible examples lang na sa tingin ko para ma-convince po nila kung assuming iakyat po nila to sa Supreme Court talaga. And ito naman po lahat ng dinidiscuss natin is all for educational purposes lang kasi madami pong hindi talaga tayo alam kasi at the end of the day, it's up to them kung ano yung gagawin nila. Pero previously, since answer ad cautelam din po yung final ni VP Sara sa Senate noong 2025 nag-question siya sa Supreme Court, kaya sa tingin ko po, aakyat din talaga to sa Supreme Court. Okay, so yan lang po ang masasabi ko as to that very interesting and juicy legal question or issue in relation to this. And then this one po, yung defense na no ultimate facts. Basically, yung point nila dito ay hindi sapat yung kwento para mag-constitute as an impeachable offense. So you can just read this na lang po isa-isa. Itong part naman po na to medyo self-explanatory na to Kasi basically, kina-counter lang nila yung explanation na hindi yun siya sapat para maging impeachable offense. Yun lang po yung point nitong no ultimate facts. Kasi hindi po kasi kayo pwede magbigay lang ng puro conclusions as the complainant kasi it's not up to the complainant to provide a conclusion, di ba? Ang trabaho lang po talaga mag-present ng facts at ng legal basis niya kung bakit nagkaroon ng impeachable offense in this case. So yung magbibigay po ng conclusion kung whether or not may impeachable offense nga is the Committee on Justice yung may trabaho nun. Okay, so yan lang naman po yun. Again, according to the defense ay kulang sa kwento or yung mga kwento ay hindi sapat para mag-constitute as ultimate facts na merong impeachable offense na ginawa si VP Sara Duterte. Okay, so yan lang po ang masasabi ko as to this issue. Hopefully klaro po yun. If you like more legal videos and current events, subscribe lang po kayo sa channel ko. And until next time, see you all po. Yan mga kababayan. Yan ang sinasabi natin. Kahit ano pong gawin nila,
no, na pambabraso, napakarami ng butas ng ginawa nila eh. Pagdating po mga dalawa, ano po ito eh, technicality. Ha? Butas yan, napakalaki. Dahil nga dun sa one year rule, no? Na kailangan sa loob ng isang taon, isa lang na impeachment na pwede mong isampa. Yun, doon pa lang mayroon na eh. Kasi ang dinesisyon ng ng korte noon na nireject sila, 4 'yon, di ba? Ngayon 4 na naman. Tapos noon ang decision noon ay February 6. Nagdesisyon sila ngayon February 2 pa lang, nagkaroon na sila ng ng impeachment. Kaya doon pa lang technical na naman. Sorry po. Sorry po. Medyo pabago-bagong panahon kasi kaya medyo inuubo ako minsan-minsan. Di ba? Di ba? Kailangan ko ng tubig, kinakapos ako. Di ba mga kababayan? So, yan pa lang sa puntong yan, talagang makikita nyo na. Plus ito pa ngayon. Sa kanilang side naman, mismo sa HOR mismo, sila natiteknikal din sila. Dahil parehas lang ang mayroon pong kaso parehas eh. Kay BP Sara at kay BBM, pero magkaiba ang kanilang ginawang trato. Yung kay BBM ay dinismiss nila. Pero kay BP Sara, naging sufficient. Pero parehas lang naman, may kaso. Parehas din hindi pa na-desisyonan ng korte. Pero magkaiba ang kanilang desisyon. Ang itong HOR. So, ibig sabihin, susi si BBM dito sa pagkapanalo ni BP Inday or pagka-dismiss nitong impeachment labang kay BP Inday. Furthermore, mga kababayan, dagdagan pa natin ito si Prof. Malutikia, si Ma'am Malo. Panoorin natin ang kanyang mga magagandang analysis din dito sa ginagawang pag-i-impeach kay BP Inday Sara. Ma'am Malo, pasok. Sara Duterte. 4 po ang impeachment complaint na file. Yung una po, February 2, by the Makabayan Bloc and endorsed by Congressman Tino, Congresswoman Elago, and Congresswoman Ko. Lahat po yan magkakasama sa Makabayan Bloc, no? Yung po yung unang impeachment, pero doon po sa 4, isa ito na sinet aside kasi it is related to the 1-year ban, no? Hinahil po ito ng February 2 dahil hinihintay at may pang-4 na impeachment ito na paso, no? So, withdraw. Yung second impeachment naman, filed ng February 2, ay impeachment ng Coalition of Civil Society Organizations. Nandiyan po ang Tindig Pilipinas, ang Akbayan, at Mamamayang Liberal. So makikita po natin, dilawan yan nag-file. Sino ang complainant? Si Kiko Aquino D, si Sylvia Claudio, si Gindeles, at other civil society organizations. Sino nag-endorse? Of course, yung kanilang kapartido. Ang Akbayan, si Rep. Sendanya, at ang party list Mamamayang Liberal na si Representative Laila De Lima. Ano po ang status nito? Withdraw po at supposedly kinonsolidate daw sa impeachment complaint number 3. Yung impeachment complaint number 3 po, February 9 final, at ang nag-file po niyan ay mga pare at civil society activists. Ang notable complainant po ay si Father Sabala at saka si Pinky Tam at yung mga ibang miyembro ng civil society. Sino pong nag-endorse? Si Rep. Laila De Lima po. So dalawa na ang ini-endorse ni Rep. Laila De Lima. Yung second, kinonsolidate dito, no? At ang status po niyan ay na-declare na sufficient in form and substance. Yung pang-4 po, yan po yung sinasabing impeachment complaint ng mga bata ni former Speaker Martin Romualdez, at ito ay final noong February 16. So kung makikita nyo po, buong month ng Pebrero, almost every week, may nagpa-file ng impeachment kay BP Sara as soon as na-desisyonan ng plenaryo ang impeachment against Marcos Jr., no? So dun po sa 4th impeachment, yan po ay na-file ng isang abogado, a certain Nathaniel Cabrera, and endorsed by, of course, Congressman Ortega and Congressman Benny Abante, no? At makikita po natin yan, pumasa po yan sa form and substance nung pinag-aralan ng Justice Committee.
Unlike ng kay President Marcos Jr., walang masyadong detalyado sa evidence. Walang pinag-usapan, basta inisa-isa lamang. Pero dito kay Vice President Sara Duterte, makikita po natin may isang congressman naglabas ng salin niya noong 2008. Tapos nagkumpira at sinabing 1,000 plus percentage ang pagtaas ng kanyang kita. Alam po nyo, ang hindi niya sinabi, yung 2008 Vice Mayor po, si Vice President Sara Duterte, na ang sweldo ay parang 340,000 a month. Nung naging Vice President, iba rin po ang sweldo. That's a total of 16 years. So, almost 2 decades. Para naman napakahirap naman hong sabihin na kumita lamang siya dahil sa government salary niya, no? Lawyer po si VP Sara at ang kanyang asawa ay abogado rin, no? So, ano po ngayon ang nakikita natin dyan sa nangyari sa House of Representatives, no? Kung yung 2025 impeachment attempt ay driven by lawmakers, ito pong 2026 deliberately filed by civil society actors and formally endorsed by House members. So makikita nyo, ibang-iba yung stratehiyang ginamit, no? The structure matters kasi it avoids the accusation na yung House leadership is directly initiating the impeachment, no? It also allows for multiple political factions to support the process without being the primary complainant. So, makikita natin, natuto sila doon sa railroading na ginawa nila nung una, no? So, ang lumalabas po dyan sa pag-uusap tungkol sa impeachment ni VP Sara, no, na nagbotohan ng House, may form and substance, ang botohan ay 54-1 sa substance, no, at binibigyan ngayon ang ating Vice Presidente ng 10 araw na sumagot upon receipt, no, natanggap na po. Tapos yung sagot ibibigay sa complainant, in that case yung impeachment number 3 and 4. Tapos po yung complainant has 3 days to respond at tapos po si VP Sara ay may 3 days to respond. So lumalabas a total of 16 calendar days, no? Pagkatapos po magde-deliberate sa committee, titingnan yung evidence, no? Makakapagsalita ba ang defense team ni Vice President Duterte? Yan po ang ating aabangan. A-appear po ba si Vice President Duterte? Kung hindi naman po pwedeng makasagot at makarebat at makapresent her side, mahirap naman pong babastusin na naman ng mababang kapulungan. So tingnan natin, isa po yung aabangan. So dalawa na, no? Aabangan natin kung paano ang House Committee magde-decide based on the evidence. Titingnan po natin kung pagsasalitain ba ang defense o magre-present lamang at not allowed to engage the members of the Justice Committee. At ang pangatlo po, titingnan po natin kung a-appear si Vice President Sara Duterte sa House Committee on Justice, no? Hindi pa po yan, so hindi ho totoong na-impeach siya, ha? Yung mga kumakalat dyan na na-impeach na si VP Sara, hindi po. Kasi wala pa hong deliberation, no? Wala pang deliberation sa committee based dun sa evidence, no? So napaka-importante po yan na makita natin na yung pumbotong 54-1-0 abstention, ang 1 po ay bukod tangi si Congressman Suntay, ay hindi po determination ng guilt, pero yan po ay establishing sufficiency in substance, no? Ang main charges po na andun sa dalawang impeachment, number 1, misuse of confidential funds, yan po yung total of 612.5 million to 250 yung sa Office of the Vice President, the rest sa DepEd. Number 2, unexplained wealth or corruption allegation. Number 3, threats against the President. At yun lang pong tatlo ang nabubuo doon sa pinadala sa Vice Pangulo para sagutin. Unusual po ito dahil nag-attempt na i-impeach ang Vice Pangulo noong February 2025. Nag-convene na ang korte, ang impeachment court, yun yung sa Senado, pero binalik nila sa House of Representatives. At doon na po nag-intervene rin ang Supreme Court saying that the impeachment was unconstitutional because it violated the 1-year bar rule on multiple complaints, no? Makikita po natin dito, multiple na naman ito. Tingnan natin kung paano
sasalag sa constitutional issues na ni-release na ng Korte Suprema. Ano po ang susunod? So sinabi ko sa inyo yung susunod na mangyayari, committee vote sa Justice Committee, magkakaroon ng committee report, either to impeach or dismissal, aakyat yan sa plenaryo at nasa saligang batas natin, kailangan 1/3 of all the members to approve the recommendation of the Committee on Justice. Pagkatapos po, dadating yan sa Senado at magkakaroon ng impeachment court, no? At sa saligang batas, ang nakasabi po doon, 2/3 of all the members, meaning 24 or 16, can convict the Vice President or can impeach her. Removal from office po yun, at saka depende na rin sa impeachment court kung lalagyan nila ng perpetual disqualification from public office, no? So, very strategic yon. May political rupture na, talagang hindi na, wala nang unity, wala nang huyaan, naku, huwag na kayong umasa. Ang key dynamics po dyan, ang 2028 elections ay naandyan dahil nag-announce si VP Sara ng maaga. May risks sa parehong side, no? Kasi yung impeachment can politically strengthen the Vice President, portraying her as a target of political persecution, no? Yung institutional stakes naman dyan, pinanonood po ng mga observers, ang mga botante, at lalong-lalo na po ang Supreme Court para makita kung kailangan bang mag-intervene uli. Yun ho yung ruling ng Supreme Court eh. Kaya anything that touches on constitutional issues or ang mga rights ng inakusahan ay nai-impair o nababaliwala, meron siyang recourse na dalhin sa Supreme Court. In terms of political strategy perspective, yung titingnan po natin yung legal battlefield, no? Makikita natin yung mga lawyers in defense team ni Vice President Duterte at ano yung pupuntuhin nila sa committee level at ano yung mga constitutional arguments na kanilang ipipresenta. Makikita rin po natin ang institutional battlefield, House versus the Senate, and versus the Supreme Court in terms of presidents. At ang pangatlo po, of course, yung electoral battlefield kasi yung naratibo ng impeachment ay parte ng 2028 presidential politics. So, makikita po natin the impeachment process may therefore function as a political campaign in slow motion. Kasi titingnan po natin lahat kung paano ang mga different actors, legislators, defense, prosecution, ang Vice President, ang Senado at Korte Suprema ay pumapaloob dito sa nagiging masalimuot na mundo ng impeachment, no? So, ito lamang po, sana nabigay ko ng klarado ang kasalukuyan nangyayari sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yan mga kababayan, at ang kaya pala yung ipinasa po ni pangalan nito ni Attorney Pua ay lagi niyang kanina sinasabi, no, sa mga interview ay aantayin muna at ginagalang at nirespeto niya itong nga pong Rosalie, may desisyon na ba para kay President Sara Duterte kung dadalo sa pagdinig ng House Justice Committee? Ella, as of today, wala pa ring desisyon ang kampo ng Vice Presidente. Tatalakayin pa ng defense team ni Vice President Sara Duterte para sa impeachment process yung gagawin nilang hakbang. Kung dadalo ba o hindi ang Vice Presidente sa isasagawang pagdinig ng House Justice Committee sa dalawang reklamong impeachment. Formal na ngang inimbitahan ang Vice Presidente na Pagdating naman sa legal team, titingnan din na muna natin kung ano pa talaga yung magiging advantages or disadvantages ng pagdalo ng ating Vice Presidente. I really don't want to preempt the whole team because this also has to be discussed with the whole team. Di lang naman ako yon. Ayan mga kababayan, ano ho? At ito nga po ay inaantay lang nila, no? Ni ito kaya pala sumasagot ko si Attorney Pua kanina, mga kababayan, sa ating napanood. Kaya pala ang sagot niya ay binibigyan niya muna ng benefit of the doubt ito pong itong Congress kasi inaantay nila mga kababayan. Once po kasi
matatanda natin ha, naka-ad cautilam yung kanilang isinumiti na sagot dito, no? So, inaalmahan nga nila ito kasi nga alam na nila na once na hindi magustuhan, gano'n naman talaga gagawin naman talaga nitong, tapatan na tayo rito, wala nang paligoy-ligoy pa. Pipilitin talaga nitong House, nitong Congress na i-impeach si BP Inday Sara. At gagawin din nila nila BP Inday Sara yung kanilang gagawin. Takbo ulit sa Supreme Court para magkaalaman na. Kasi tingnan niyo mga kababayan ha, aside from dyan, ito pa yung isa sa nakita natin Isa pa ito sa nakita natin. Mayroon akong nakitang ganitong video. Ay itong ano na to. Wala silang ebidensya mga kababayan. Ito si Chihuahua Sabi dito ni Chihuahua mga kababayan, utak bangkit tahol ka talaga Chihuahua. Ayan Nung binasa ko po yung kanyang statement nung sinasabi niya na humihingi kami ng additional evidence kasi wala raw kami ebidensya. Kaya nga po additional evidence Ibig sabihin, meron na pong ebidensya. Nagdadagdag lamang po para mas tumibay, para mas tumatag. Bugok ka pala Utak bangkita talaga, utak talangka talaga itong congressman ka pa naman. Talangka ang utak mo las Di ba mga kababayan? Hindi pa pala matibay yung ebidensya mo, hindi pa pala mas matibay So, ano ibig sabihin yan? Di ba? Bakit ka pa manghihingi? Isipin mo yan, hindi ba kagaguhan na malaki? Hihingi siya ng karagdagang ebidensya. Ganito na lang para mas mabilis yung maintindihan. Parang ganito. Yung mag-ina o kaya yung mag-ama, papaluin niya yung kanyang anak. Ngayon, yung tatay o kaya nanay sasabihin sa kanya, anak, kumuha ka nga ng pamalo dyan para ipalo ko sa'yo. Ano sasabihin ng anak? Opo, tay. Ito po, may pamalo rito. Mas malaki. Ito po, mas malaki po. Ayoko na sa sinturon. Nagsawa na ako sa sinturon, tay. 2x2, tay. Ito, paluin mo ako. Ganon? Isang kagaguhan talaga mga... Di ba? Di ba? Nagets niyo ang punto natin mga kababayan? Dito pa lang Ibig sabihin, mayroon na po ebidensya. Nagdadagdag lamang po kami. Anak ka ng tungaw talaga. Mayroon na pala pero hindi matibay. Kasi kung matibay na yan, mas matibay na yan, bakit pa ka manghihingi? At doon ka pa talaga ang kapal na mukha nyo talaga, doon pa kayo hihingi sa paparusahan nyo na nga. Sino ba yung tanga? Siguro adik siguro yung anak mo pagka pumayag na papaluin na nga. Siya pa ngayon yung proud. Siya pa ngayon yung kukuha ng mas malaking pamalo para ihampas sa kanya. Anong kagaguhan yan, Chihuahua? Nako, nai-excite ako mga kababayan. Pag lumabas itong hearing, tapos lalo kaya siguro ayaw magpatawag nitong mga ito Kaya siguro ayaw magpatawag nitong mga ito. Baka, teka, sandali, wag natin papatawag. Baka namarkahan tayo nitong mga ex-marines na to. Hala kayo. Kaya siguro ayaw nyo magpatawag sa mga ex-marines takot kayo aminin. Ayan mga kababayan. Kaya makikita na natin dito ang kanilang multo paparating na. At yan nga po, si Martin Romualdez ay mukhang uumpisahan na ni Marcos Jr. na ilaglag. Kaya, maglaglagan na kayo dyan. Total, puro parehas lang naman kayong kurap. May malaglag man sa inyo, maglaglagan man kayo dyan, hindi nyo pa rin mapipigilan, magiging presidente ang aming VP Sara Duterte. Pakinggan nyo. Duterte! Duterte! Diba? Duterte na po ang sinisigaw ng taong bayan, kaya wala na po kayong magagawa dyan. Bueno, mga kababayan, dito na po tayo dumako sa ating mga pa-shoutout portion. Mireros Arnando, yan. Hello po, Sir Bimar. Shoutout from Davao del Norte, Alejandro Cobijano. Wow, ang ganda ng apelyido niya. Alejandro Cobijano, palit tayo ng salamin para mas malinaw. Dapit tayo ng konti.
Alejandro Cubijano, shoutout sa'yo, sir. Sir, good day sa'yo. Cecilio Kabagi. Hello, BMR Channel. Adadin, shoutout sa'yo. Watching from Singapore. Ritzy Panyero, shoutout po sa inyo. Watching from Sydney, Australia. Good morning po sa lahat. Aluna Mingito, shoutout po sa inyo, Aluna Mingito. Bimar, sir, watching from Japan. Norma Magdasal. Uy, ang ganda ng pangalan nyo, Magdasal. Shoutout, Idol Bimar, watching from Paranaque. Gregorio Lozano. Shoutout sa inyo dyan sa Paranaque. Helen Buendia, good morning, sir, Bimar. I'm always watching from Ibisin Capiz, sir. Shoutout po naman, sir. God bless you always. Shoutout dyan kay Helen Buendia sa Ibisin Capiz. Balita ko, napakamarami daw mga murang isda dyan, no? Sa Capiz. Good morning, Idol. Watching from Athens, Greece. Uy, Jocelyn Santos. Athens, Greece, no? Layo na ng ating mga video kung saan na nakarating. Hello, magandang araw mga friends. Late na naman ako pero okay lang. Nanonood din ako watching from London, United Kingdom. Ito po si Ma'am Hariraj Dula. Eid Mubarak sa inyo po. Ngayon na po yata, no? Ngayon na, di ba? Ngayon ang Eid Mubarak nila, no? Ate Charilo, hello. Nids Leds, magandang hapon po Sir Bimar. Ito si Nids Leds, taga Cebu to. Maayong hapon diha sa Cebu. Watching from the Netherlands, si Virginia Basig. Shoutout sa iyo, Virginia Basig sa Netherlands. Hello, shoutout from Northern Samar. Merna Adriatico. Oy, maupay nga kulop hayo dyan sa Northern Samar. Mirna David, marami pong salamat Attorney Bueno sa dagdag kaalaman, sabi niya. Oy, may nagpakulay na naman, Hubita Eskritor. Wow, thanks talaga sa iyo, Ma'am Hubita Eskritor. Nagbigay ng pangkape. Thank you. May pangkape tayo. Timplan nyo nga ako ng kape dyan. May nagpakape na. Thank you, Ma'am Hubita Eskritor. Taga saan po kayo, Ma'am? Sa ano to? United Arab Emirates siguro to, no? Dinar ito, dinar. Pa-shoutout pa-shoutout, sobra tawa ko sa iyo, Dads Roa ng Bulacan. Oy, Dads Roa, shoutout sa iyo, sir. Ng Bulacan. Saan kayo sa Bulacan, sir? Hello, Ate Charilo. Yan, nag-comment ulit. Helen Buendia, yan, sa Ibisin. Shoutout na natin to, si Helen Buendia. Ayan, si Ma'am Hariraj Dua. Hindi daw siya nagsasawa. Thank you, Ma'am Hariraj Dua. Hariraj Dula pala. Hariraj Jula pala. Akala ko Dula. Hariraj Jula. Sorry. Ay, hello po, Ma'am Lechin. Like dan na po. Thank you, Ma'am Lechin. Shoutout po sa inyo at sa inyong mommy at daddy. At sa inyo lahat dyan, sa buong pamilya ninyo. Pati sa inyong husband at sa inyong mga Pilipinong trabahante. Shoutout po sa inyo, Ma'am Lechin. Kuya Bimar Channel, sagutin ko lang po yung tanong nyo po. Taga saan ako? Pa-shoutout ako, video nyo. Ayan, shoutout sa iyo ha. Taga Muntinlupa pala si Filipino Boy. Oy, shoutout sa inyo sa Muntinlupa, Filipino Boy. Malaki na ba ang lupa ngayon sa Muntinlupa? Ayun, mga kabayan. Ayun. Tapos, sino pa ito? Mabuhay ka, Bimar, from London with love. Uy, Ronaldo Martinez. Sa London naman siya. Wow. Shoutout po, parati ako nanonood. Tennessee. Siguro sa USA ito, no? Tennessee, USA. Si Ima Lavana. Saan naman to? Sir Bimar, in God we trust. Ingat lagi, sir, in your loving family. We wish tatay mapagtawa ka lagi, sabi ni watching from Lisbon, Portugal. Uy, Merna M. Galiza. Nasa Lisbon, Portugal. Uy, kumusta mo ako dyan kay paring Saldico, ha? Kumusta mo ako dyan kay paring Saldico? Paring Saldico, baka naman magpadala ka rito ng ng mali-malita naman. Kahit isang malita lang, medium lang. Small. Small malita lang, Saldico.
Para naman makakain naman ako rito, makabili ako ng ginamos. Bulad. Tuyo. Apo na yon, saldi ko. Inabraw. Pang-abraw ko lang. Panggatan ko ti bagnet. Nag-imas. Diba? Naknan pating, ayun no. We miss your sweet smile. Mapagtawa ka lagi. Sabi rito. Mer Nagalisa ng Lisbon, Portugal. Nandiyan kay paring Saldi ko yan, no? BMR, I'm always watching your vlog even in Birada Aguila kay mga DDS man kitang tanan. Pwede pa shoutout at nandito kami sa labas kasama ko pamilya watching from Auckland, New Zealand. Go, 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 Duterte pa rin. From Tatay Digong to sa mga anak, God bless, thanks, good luck. Birada Aguila Team 2 PM. Sabi ni Rendon Juan. Oy, shoutout sa inyo dyan sa Auckland, New Zealand. Rendon Juan at sa inyong pamilya na nasa labas. Mag-ingat po kayo dahil mukhang marami pong isno ngayon sa labas. Kaya nga ako naka-jacket, inaubo-ubo ako. Kailangan ko pa ng yung pang para sa ulo ng tawag doon. Bimar, huwag kang piling-piling, nakatira ka lang sa squatter. Walang isno dyan. Ang mayroon dyan, isno ng basura. Visit na yan, nag-isno ang piling isno si Bimar. Okay. Hello, good evening. Dito ak sa Dubai, Ilocano, but Duterte ak idol. Uy, Hubita Escritor. Siya ba yung nagpakulay? Hubita Escritor? O siya nga! Ilocano gumagayam! Dubai! Dubai gayam dayjay. Ayan na. Hubita Escritor, Ilocano kayo gayam. Okay, kataon nyo man, dayta. Oh, uray Ilocano, pero Duterte supporter, awanan, ti Solid Norton. Agda ti pa-snort. Pa-snort. Snort. Ti agdan. Awanon ti Solid North. Kasjay. Oy, naragragsakan tayo ay, sa bali mo gayam. Dubai, di ba? Medyo delikado rin palang Dubai. Ay, ingat kayo ta, madam ha. Delikado ti ayan nyo, Dubai ha. Ilocanong ugayam ni madam, no? Pagpasensyaan dito yung kabsat yung panag Ilocano. Sinsilyo nga panag Ilocano dito eh. Mabuhay. Ayan, si Ma'am Liche nag-comment ulit. Mabuhay ka, BP Inday, lumaban ka lang para sa amin. Sabi ni Rudy Aribi. Yan. Tama ka, walang silbi, binaboy nila ang mamamayang Pilipino, ninakaw ang mga pera. Dapat, yan, sabi dito, trillion. Lito Sarmiento, galit na galit mga congressman, si Inday tawa lang, relax lang. Correct. 'Di ba? Teresa Rosalinda Castro, I'm your silent follower every day. I'm watching your program everyday VMR. You're my favorite vlogger. Wala na akong tiwala sa politikong mahilig, mangako at hindi naman tinutupad. Kaya ay stay Duterte forever. Sila yung the best leader to lead the country. Correct kayo dyan, ma'am, Rosalinda Castro. Ako man dati, wala rin akong hilig sa mga politics na issue. Nahilig lang ako nung panahon ni Tatay Digong. Parang na-open yung ko na mayroon palang kandidato na katulad ni Tatay Digong or mayroon palang politiko na katulad ni Tatay Digong. Pero before, parehas lang ang pagtingin ko sa mga politiko. Kayo mga kababayan, kailan kayo nahilig sa politics? Ako ngayon lang kay Tatay Digong. Laban lang, huwag kang mag-resign BP Inday Sara, sabi naman niya, no? Yan. Sino pa ba? Wala na bang pa-shoutout, mga kababayan? Okay. Wala na pong pa-shoutout. So, ayan na po, mga kababayan. Maraming salamat po. At magkita-kita tayo muli sa susunod na pagkakataon. This is BMR Channel, Pilipinas. Bye-bye!